Mainit ngayon sa social media ang sagutan sa pagitan ng veteranang broadcaster na si Ali Soto at ni Claire Castro. Sa isang matinding palitan ng komento, diretsahang pinatamaan ni Soto si Castro na sinabihang itong puro kaputak, mag-vlog ka na lang. Isang pahayag na agad nag-viral at umani ng samot-saring reaksyon mula sa netizens. Ayon sa mga ulat, nagsimula ang sigalot nang magbigay ng matapang na opinyon si Castro sa islang issue, bagay na hindi nagustuhan ni Soto. Hindi pinalampas ng veteranang mamamahayag ang sinabi ni Castro at agad itong sinupalpal sa isang live interview. Marami ang natuwa sa matapang na sagot ni Soto, ngunit may ilan ding nagsabing masyadong itong naging personal at hindi na dapat lumaki pa ang issue. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula kay Claire Castro tungkol sa naging komento ni Ali Soto. Samantala, patuloy na pinag-uusapan online ang isyong ito na tila hindi pa matatapos sa isang simpleng palitan ng salita. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Fake news naman kayo eh. Yun ho ang definition ng fake news sa kanila. Pagka hindi na sila sang-ayon sa inyong mga sinasabi, automatic na ho, fake news na ho yan para dito sa mga aso nitong si Marcos Jr. Na po, na mga linalabanan mo mga fake news kasi talagang talamak at alam pa natin na kampanya pa ngayon, eleksyon na po sa Mayo, so talagang naglipara talaga po ang mga fake news. What are your discretion po to share, what do you think are the major challenges that you are confronted as the PCO Pala spokesperson? Ngayon, sabi nga natin, yung first day pa lang natin, wala naman tayong intention agad sumagot ng mga katanungan. Nagkataon lang talaga na nasimulan. At ang nagkataon ng unang matanong, itungkol sa mga pinanggit ni dating Pangulong Duterte na alam natin na walang katotohanan. So, kaya siguro medyo nag-init ang mga issues dahil yun agad ang naibatong tanong. So, sa mga babato na ibabato ng mga kasinungalingan, laban sa pamahalaan at laban sa Pangulo, ito po ay ating unang-una. Of course, we have to research, we have to validate, we have to verify para po magkaroon ng magandang at intelihenteng pagtugon sa mga fake news na ito na ibinabato. Wala ho kayong naging intelihenteng pagtugon doon sa mga sinabi nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon sa naging speech niya sa Cebu. Una, yung sinasabi niya na papunta sa diktatura itong administrasyon na to. Ano ho bang nangyayari ngayon sa ating bansa? Mantakan nyo yun mga kababayan. Pagka gusto ng administrasyon na to na maglipat ng pondo galing sa isang ahensya ng pamahalaan at ililipat ito sa kamay nitong si Marcos Jr., ganun na lang ho mga kababayan. Wala hong makapalagi. Kung hindi pa tayo nagpunta sa Supreme Court, hindi pa ho mapag-uusapan, kagaya na lamang yung mga ilinipat na pondo, from PhilHealth to Department of Finance. Yun pa lang ho, hindi ho ba sinyalis yun na papunta tayo sa diktatura? Kasi lahat na lang ho ng gustong mangyari ng administrasyon, talagang walang nakakakontra. Ngayon nagsalita, pinatawa ng TRO yung galaw ng Malacanang na yan. Ano pa kwenta ng TRO? Nailabas niya Wala nang natirang pera sa PhilHealth. Ngayon para sa budget, nagsampa na naman ho ng petition, kaugnay dyan sa 2025 budget. Dahil alam ho nilang falsifikado, ilinabas na ho nila yung 65% ng budget para sa 2025. Yan ho ang klase ng administrasyon na meron tayo. Ngayon sabihin mo, Atty. Claire Castro, yung mga sinyalis ba na yan, wala pa ho ba tayo sa diktatura? Wala nang nakakakontra Lahat na lang ng gusto ni Marcos Jr., yun ang nasusunod. Tapos sinasabi mo sa amin, binabalidate nyo, merong intelihenteng pag-aaral bago kayo sumagot. Meron bang intelihenteng pag-aaral doon sa pagsagot nyo, doon sa mga birada nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Yan ang problema sa'yo, Claire Castro. Bira ka ng bira sa social media, yan tuloy napapasok ka. Payaw siya kay Ma'am Ali Soto dito sa interview niya. Sa pamahalaan ng Pangulo. Attorney Claire, bilang abogado, Yusek,
At ito nga, merong ongoing na mga hearings, itong TRICOM, at pinapatawag po yung mga vloggers natin, yung mga social media influencers. At dahil ikaw ay abogado, alam mo na yung talagang enshrined, yung freedom of expression, malayang pamamahayag bilang broadcast journalist. At saka ito ngayon na gusto na magkaroon ng sort of regulation dahil tayo nga na mga nasa mainstream media, nananagot tayo sa news, sa hepe ng news department, sa hepe ng network, sa kapisanan ng broadcaster kung ikaw ay miyembro. So ikaw, where do you stand as far as freedom of expression at malayang pamamahayag vis-a-vis? Ito din na kailangan din naman ng regulation dahil meron na talagang lines have been crossed na talagang may kalabasan din naman yung iba sa ating mga yung talagang pagmumura at paninirang puri at yung fake news nga, outright lies being spread. Where do you stand on the issue? Yes, actually, Miss Ali, na imbitahan tayo. Nung pangalawang hearing dito sa TRICOM, naging resource person tayo dyan. At isa sa mga nasuggest natin ay magkaroon sana ng batas na magre-regulate isang separate na agency kasi magmo-monitor sa social media yung mga content creators. Bakit, Miss Ali? Sabi nga natin kung sa mainstream media ay meron tayong tinatawag na NTRCB, KDP, tayo din ay miyembro ng KDP. Bakit hindi natin gawin sa social media? Ang importante rito, Miss Ali, is ma-distinguish yung mga content creator na nag-express lang ng opinion. Yan ay definitely hindi dapat makartil ang kanilang freedom of expression. Maliwanag. Yun ang sinasabi ko, walang yaka ha. Yan ha, yung freedom of expression ha. Dapat ma-distinguish yan para doon sa mga nagkakalat lamang ng fake news at sa mga naglalabas ng lamang ng saloobin sa social media. Kaso ang hirap dito mga kababayan, ang galing ho nilang magsalita ng ganyan. Ang galing ho nilang bumanat na tipong dapat ma-distinguish natin, mahiwalay natin yung talagang nagpapakalat lang ng mga peking balita at para sa mga naglalabas lamang ng saloobin. Sino ba ang hindi naglalabas ng saloobin dito? Ang problema, pagka yung saloobin mo hindi akba sa kanilang mga plano at naratibo, yun, doon ho tayo nagkakaproblema. Imposible ho yung gagawin nyo na yan. Yung tipong magkakaroon ng magre-regulate sa social media, yung gustong mangyari nitong si Robert H. Barbers, naku, malabo pa ho sa tayo dyan. Pero iba po kasi ang estado ng mga ka-payroll at ng mga toll. Ayun. Ang ginagawa nila is hindi to express. Kung hindi magsasalita sila kasi bayad sila at ang sasabihin nila hindi naman galing sa puso't damdamin nila kundi kung ang dinitinta nung nagbabayad sa kanila. Yun ang problema. Kailangan natin malaman yung mga yan. Alam naman, tayo ho talaga minsan nagiging emotional tayo. Di ba talaga minsan talaga medyo madiin yung ating mga birada. Di ba nakita nyo naman yun talaga yung sinasabi nitong si Atty. Claire na hindi naman talaga nanggagaling sa nila sa puso nila ika nga, di ba? Pero ito ang sinasabi natin dito. Karamihan ng mga Duterte vloggers o di naman ho kaya lahat napaka-passionate ho ng mga yan pagdating sa kanilang mga vlog. Talagang pag nagsasalita ho sila, yung saloobin nila talagang ibinubuhos ho nila. Diba? Nakita nyo mga kababayan, pag nanggigigil sila, talagang gigil ho yung yung lumalabas sa mga vlog nila, di ba? Ang problema dito, yung mga vlogger ng administrasyon, yung mga nagtatanggol dito kay Marcos Jr., pagka nagsasalita sila, yung tipong mabanatan lang nila si Tatay Digong. Wala hong kaimu-emosyon. Wala hong gigil tayong makikita. Basta birada lang yung tipong para makapagsalita lang, yung tipong attendance lang sa Malacanang, na ako, bayad ako ng Malacanang, ito ang mga sasabihin ko. Ganun na ganun ho yung mga bayarang ensaymada vlogger ng administrasyon. Pero kung buhusan lamang ng emosyon ang pinag-uusapan, wala nang masihigit dyan sa mga Duterte vlogger. Yun lang ang masasabi ho natin dito kay Atty. Claire Castro na talaga nagtitrending ngayong mga panahon na to. Dito tayo. Kay Risa Ontivirus, ano na naman bang hanas mo, madam? Sa tingin ko po, batay sa sinabi ni Senator Coco at yung pag-intindi ko rin sa tinatalakay nila sa Constitution at sa ating sariling rules on impeachment. Walang boses tong si madam. Nag-concert to itong si Senator Risa Ontivirus, no? Madam, next time huwag niyo hong pakabirit.
Ay ano yan, baka ano na ho yan, baka sinisingil na ho kayo sa mga kababuyang pinagagawa nyo dyan sa Senado. Hinay-hinay lang ho kayo, baka alam nyo naman ang karma ngayon, digital, napakabilis yan. Dito sa Senado, walang pumipigil sa amin na itakal yung articles of impeachment at Madam, actually pagka pinag-uusapan articles of impeachment, kung itong si Risa Hontiveros ang magbibigay ng kuro-kuro, opinion, komento kaugnay dito, tapos na ho ang impeachment dito kay Risa Hontiveros. Convicted ho, guilty si VP Sara dito sa... Ngayon pa lang, Risa Hontiveros, yung gagawing impeachment trial, bonus na lang yan. Kumbaga para mapahiya mo na lang, para maharap mo ang defense panel at kung ano-anong pagtatatanong mo dyan. Yan lang naman ho talaga ang pakay nitong si Risa Hontiveros. Pero dandil na ho dito kay Risa Hontiveros yan. Sigurado na ho isa na ho yang si Risa Hontiveros sa mga kumbaga boboto sila. O yan, automatic si Risa, hindi ho atin yan. Ganun lang yan. mag-constitute bilang impeachment court. Hindi lang pwede kundi dapat ay magsesyon ng Senado kung gugustuhin ng mayorya na talakayin na ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang posisyon ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros sa gitna ng mga usapin kung kailan magsisimula ang impeachment trial. Ayon sa mambabatas, sang-ayon siya sa pananaw ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na simulan na ang paglilitis bago pa ang pagbabalik sesyon ng Kongreso sa Hunyo. Sa kabila nito, nilinaw ni Hontiveros na kinikilala rin niya ang pananaw ni Senate President Francis Chis Escudero na hindi sila pwedeng mag-convene bilang impeachment court habang sila ay nakarises. Bunsod ng mga argumento, sang-ayon din ang senadora sa pagpapatawag ng all-member caucus o pagpupulong ng lahat ng mga senador upang mapag-usapan ang pananaw ng bawat isa. Umaasa ako na matutuloy yung all senators caucus para doon man lang sa caucus for starters mapag-usapan itutuloy na ba natin yung impeachment trial. And I think na nasabi na ni SP pwedeng sa June na daw pag convene namin ulit, pag-resume. Pero sa tingin ko, at ito yung pwedeng pakinggan ng mga colleagues namin sa mga argumento ni Senator Coco, posible at para sa akin, at nabili para kay Alam nyo mga kababayan kung bakit napakaganda ng kondisyon itong si Vice President Sara Duterte ngayong mga panahon na to. Lagi ho siyang nakasmile. Kasi alam ho niya na talagang pagka pinaabot pa to sa susunod na kongreso, lalo hong lalaki ang problema nitong mga senador na to. Kaya minamadali ho nitong si Coco Pimentel, minamadali ho nitong si Risa Hontiveros dahil alam ho nila na dapat maumpisahan yan sa 19th Congress para maitawid sa 20th Congress. O di naman ho kaya kailangan maumpisahan ng 90th para matapos nila dito sa kasalukuyang kongreso. Hindi ho talaga siya pwedeng itawid. Malamang sa malamang, yun ho ang pananaw nitong si Coco Pimentel dyan sa issue ng impeachment. Senator Coco, mas desirable at kayang gawin mas maaga sa Hunyo. Tiniyak naman ni Senador Risa Hontiveros na sa kabila ng mga argumento sa pagitan nilang dalawa ni Vice President Sara Duterte ay magiging patas ang mambabatas sa paglilitis bilang impeachment judge. Nakarantaw ka? Ano ho yan kumbaga, ngayong mga panahon na to, itong mga politiko na to talagang harapan na ho nilang linuloko ang sambayan ng Pilipino. Kaya siya magiging parehas daw ho itong si Risa Hontiveros sa pagtalakay sa pagtimbang sa mga ilalatag na ebidensya laban dito kay VP Sara. Ito talaga si Risa, oo. Napakakups mo, madam. Naklanto ka. Diretsuhin mo na kami. Kayo naman ho, narinig namin yung inyong mga banat kaugnay dyan sa confidential fund na yan. Mayat maya, binibira nyo si VP Sara. Hindi pa tapos ang bad government, Committee on Bad Government, naano nyo na, kumbaga na-prejudge nyo na to si VP na kesyo. Talagang merong problema yung confidential fund na yan. Tapos sinasabi mo na magiging patas ho kayo. Naku, malaki hong problema yan. And syempre, nobody can completely divorce oneself or forget what has happened. At kahit yung mga nasa social media, syempre, resibo yun sa aming lahat. But the point is, as has been done by senators before and senates before sa mga previous impeachment trials, yun yung hamon sa aming lahat at hamon din sa akin. To have that frame of mind na, okay, as if nagsisimula sa simula.
Kung matutuloy ang paglilitis, dapat anyang humarap sa impeachment trial ang pangalawang Pangulo kung ito ang maitatakda sa rules of impeachment na pag-uusapan at sasang-ayunan ng Senado kapag nagpulong na ang mga senador bilang mga impeachment judge. Asher Kadapang Jr., UNTV News. Ayun na nga mga kababayan, itong si Senator Risa, medyo madaldal siya ngayong mga panahon na to. Talagang gusto ho nilang i-establish na itong gaganaping impeachment trial yan sa Senado. Talagang yan, legit yan. May credibility yan. Kumbaga, kahit nagalit kami kay VP, gigit na kami dyan. Kung yung mga nagsasalita dyan, yung mga senador na talagang alam naman ho natin na hindi sila kasing kritikal nitong si Risa Hontiveros pagdating dito sa mga Duterte, medyo maniniwala pa tayo. Pero dito sa ali na to, nakita nyo ho ang ginawa niya kay Pastor Quibloy. Nakita nyo ho ang ginawa niya doon sa mga miyembro ng KOJC. Nakita nyo ho kung paano niya noong humarap dyan si Torre, talagang paniwala ho itong si Risa Hontiveros sa lahat ng sinasabi ni Torre. Pero pagka nagpapaliwanag yung mga nasa side ng KOJC, talaga namang nakikita ho natin yung pagiging bias. Pagka nagsasalita na yung mga abogado, automatic pinuputulo niyan. Pero pag nagsasalita yung mga, kung tawagin niya victim survivor, yung leeway ho nila hanggang hanggang, diba? Unlimited yung pagsasalita nila no? Kung anong Risa Hontiveros ang nakita natin doon sa pamumuno niya, pangunguna niya sa mga hearing dyan sa Senado, ganon din ho makikita nating Risa Hontiveros pagka umabot na ho tayo sa impeachment trial. Ito, rekta ho tayo, siyempre, alangan naman itong si Madam, di ho natatapos yan Itong si Ma'am Claire, talagang dire-diretso ang pagpapaano niya ngayon, pagpapabibuho niya sa social media kasi kumpleto ho bayad niyan. Huwag mong sabihin mo, hindi ka naman bayad. Bayad ho kayo ng Malacanang. Kaya nag-aangas kayo, nag-iingay kayo ngayon, talaga na mga kumpleto. Talagang, tingin ko sa susunod na Pasko, itong si Claire Castro, talagang paldong-paldo itong News and Rescue. Laban po sa fake news na pwede po nating basehan o kaya gayahin. As of now, Ms. Corina, wala pa po tayong alam na nagre-rehisto ang mga content creators sa ibang bansa. Pero maaari nating ibahin ito sa ating bansa para, kumbaga, ma-prevent natin ang yan ang haba problema ano? Kasi wala yung mga official sa iba't ibang mga bansa, wala ho silang mga saltik sa utak. Yung tipong papasok sa utak nila na i-regulate nila social media. Anong tanong nitong si Ma'am Rated K? Pakinggan nyo ang tanong nitong si Ma'am Rated K. Kaugnay po niyan ay makakausap natin ngayon Palace Press Officer and PCO Undersecretary Claire Castro. Magandang gabi, Yusek Castro. Yes, magandang gabi sa iyo, Ms. Corina. Opo. Yung binanggit po ninyong registration, meron po bang iba pang bahagi ng mundo na ganito na po ang ginawa laban po sa fake news na pwede po nating basehan o kaya gayahin? As of now, Ms. Corina, wala pa po tayong alam na nagre-rehisto ang mga content creators sa ibang bansa. Pero maaari nating ibahin ito sa ating bansa para pwede naman na talaga nating ibahin yan sa ating bansa, no? Kasi yung mga leader sa ating bansa, hindi naman ho nila kagaya yung mga leader sa iba't ibang mga bansa. Mga may saltik ho yung mga leader dito, no? Gusto ho nilang i-regulate ang social media. Magagaling, ha? Ito, yung mga bansa, tinitingnan natin kung baga ginagaya natin. Pagdating sa iba't ibang teknolohiya, sa infrastruktura, yun yung mga leader natin, ha? Yung mga bansa na yan, kagaya ng Singapore, kagaya ng Japan, kagaya ng Estados Unidos, di ba? Yung mga bansa ho na yan, hindi ho pumasok sa utak nila na i-regulate nila social media. Partida, yan ho na yan, kumbaga yan yung mga role model natin Yan yung mga tinitingnan natin, yung mga ginagaya natin Di ba? Yan yung mga tipong pagkayang ginawa niyan, gusto natin, ginagawa din natin. Pero itong gagawin ho natin na to, kumbaga, tayo lang ho nakaisip nito. Si Robert H. Barbers at itong si Abante at itong si Fernandez lang nakaisip na i-regulate ang social media. Gawaran ng prangkisa. Di ba? Hindi ho nila, no? Iba ho talaga pinanggagalingan itong mga leader ngayon sa ating bansa. Yung talagang mapagkakamalan ho nating may saltik sa utak. Kumbaga, ma-prevent natin ang pag-proliferate ng mga fake news. Ating bansa na rin ang pwede magsagawa
upang maging maayos ang pagbabalita tungkol sa nangyayari dito sa ating paligid. Siguro ito po ay talagang kailangan pagmitingan at pag-isipan pa. Pero kasi yung tanong, paano exactly lalabanan ng fake news? Kung ang Meta nga po mula sa US, inalis na ang mga paraan upang mag-fact-checking ukol sa mga lumalabas online. Ito po ay bahagi, this will be an ongoing threshing out para po magkaroon ng regulations. Paano ba yan? Kung yung mismong kumpanyang namamahala, may-ari ng particular na platform na yan, tinanggal na nila yung mga fact-checker nila kasi masyadong mga bias. Pagka nagtalaga sila ng isang fact-checker, kung ano man ang naratibo ng mga humahawak sa fact-checker na to, yun lang ang nasusunod. Diba? Literal, yun talaga nangyayari dyan. Kaya nga tinanggal na yung Verifile sa Rappler sila kasi yung mga fact-checker dito sa Pilipinas. Ngayon, ang gusto ho nitong mga to, ang gobyerno, sila na hong hahawak, sila na hong magre-regulate sa mga content na lumalabas sa social media. O sabihin yung fake news yung mga sinasabi natin na yan. Di ba gusto yung magkaroon ng organisasyon ala KBP na kung saan yung mga vlogger magiging accountable sa kanilang mga sinasabi? Paano ho? Yung mga ordinaryong Pilipino na hindi naman talaga sila nagbablog. Yung tipong trip-trip lang nila mag-post ng saloobin na sa social media. So bago ka makapag-post, kailangan mo munang maging accredited o sumailalim dito sa particular na ahensya ng pamahalaan na to. Anak ng toko ay hindi. Malabo ho talaga yan. Itong si Atty. Claire, yan ang instruction sa kanya ni Lisa. Dapat magkaroon tayo ng ng isang ahensya ng pamahalaan na kung saan nare-regulate natin ng social media. Yes, mas maganda po talaga, kaya mas mainam po na nagkaroon talaga ng TRICOM hearing patungkol dito. Dahil sa aking palagay, bilang abogado at bilang content creator din at vlogger, nakikita natin marami talagang umaabuso sa kanilang sinasabing karapatang freedom of expression. Minsan, Ms. Corina, hindi ito freedom of expression dahil nagagamit na ito. Nagagamit ng mga masasabi nating sindikato. Dahil talagang nagkakaroon ng troll farm. Yun! Dapat, we're at the same page, ika nga. Malacanang at House of Representatives, yaan ang kanilang binibida. Yung troll farm, na dapat ganito tayo. Dapat masawatan natin yung mga troll farm na yan. Hindi, sa totoo lang, meron ka lang isang malakas na channel. Hindi mo kailangan ng troll farm. Wala namang boses yung mga yan Yung mga heart reacts, walang kwenta yung mga yan. Yung mga comment, madali na lang ho kasing maispatan yan Pero yung isang video na magkaroon ng napakatinding traction sa social media, yun na ibang usapan ho yun. Pagka yung tipong nagkakaroon ng diskusyon sa isang video na kung saan talagang napag-uusapan sa mainstream media at social media, itong particular na paksa na to, kahit na ano pa yan, kahit na siyandamukal na vlogger o siyandamukal na troll o kung ano pa man, sino pa man ang merong troll farm, kahit na damihan pa yan ng napakaraming heart o lap react, hindi ho yun basta-basta, kumbaga masiship yung traction ng isang post. Ito hong pinakamatinding example diyan. Yung Facebook page nitong si Bangag. Nakita niyo hong nangyari sa kanyang FB page, 'di ba? Nag-post siya ng kung ano-ano. Kesyo yung mga alyansa ng pambubudol, 'di ba? Pinost niya yung kanilang mga rally. Ano hong nangyari? Yan ang sinasabi natin, kahit palabasin pa ng administrasyon lahat ng trolls nila. Yung mga binabayaran nila para mag-like, mag-heart, mag-react, mag-edit sa mga picture nitong si Lisa Araneta Marcos, hindi ho yan basta-basta maluloko o mababago yung magiging resulta kung paano tanggapin ng mga Pilipino yung mga nakikita nilang content sa social media. Pero sa bagay, mahirap po kasing intindihin yun pagka kayo kumukubra sa Malacanang. Tingnan nyo na lang yung FB page ng amo nyo para sabihin nyo yung mga troll farm gusto nyo masawata. Walang kwenta yan. Yung lahat, sasabihin nyo yan, yung lap react. Ganito yan. Sa FB page ni Marcos Jr., dalawa yan Yung heart reacts, sigurado yan mga trolls yan. Pustahan tayo mga trolls yan. Walang friend, walang post, wala lahat. Basta yung lang siya, profile lang talaga siya, tapos bira siya ng bira sa social media. Pero yung mga naka-angry face, yung mga naka-haha react, makikita nyo ho yun mga kababayan, sigurado yan mga totoong tao. Merong swimming, merong lakad, merong mga update sa kanilang mga wall. Meron hong ganon.
Tingnan nyo mga kababayan, yung mga pinaparatangan nilang mga troll, yung mga nakaka-react, kung yung sisiyasatin yung mga account na yon, hindi ho sila yung mga troll. Kasi mga totoong tao, merong kaibigan, merong mga kaganapan sa kanilang FB wall. Pero yung mga naka-heart react, sila ho yung mga walang aktibidades sa kanilang mga account. Diba? Pero hindi ho yun maiintindihan ni Claire Castro dahil nga naman kumukubra siya dyan sa Malacanang. Kung ano lamang ang naratibo nitong si Tambaloslos at Lisa Araneta Marcos, yun lamang hong sasabihin niyan sa social media. O sasabihin nyo na naman yan, fake news. Dahil hindi kami sang-ayon sa mga sinasabi nyo. Yan ang problema dyan. At pag sinabi nating troll farm, ang tambagay-bagay na sinasabi nila ay walang katotohanan kundi manira lamang, hindi ito kaugnay sa freedom of expression. Okay, so bukod po sa kampanya kontra fake news, ano pa po ang mga marching orders ni PBBM sa PCO? Una-una, bilang palas press officer, at kasama na rin po si PCO Secretary J. Ruiz, ang sabi sa amin ay kailangan namin ipabatid sa taong bayan kung ano ba ang programa, kung ano ba may itutulong ng gobyerno sa taong bayan. Kasi karaniwan ngayon, Ms. Corina, dahil sa nagkakalat na fake news, mas nauuna kasi ibalita, headlines paminsan, ang mga fake news na naipapalabas at hindi yung mga programa na maaari makatulong sa ating taong bayan. So yun lang po, talaga. Yarin lamang na kay Ma'am Rated K ka na kay Ma'am Corina Sanchez ka na. Ilatag nyo na yung mga programa. Yung mga plano ng administrasyon, isa-isahin nyo ho diyan sa naging nyo na yan, diyan sa naging interview nyo na yan kay Ma'am Corina Sanchez. Ang problema ho kasi, wala hong accomplishment, wala hong nauumpisahan, at walang natatapos itong administrasyon na to. Yun ang problema nila. Ngayon, pagka pinon na sila, yan, fake news na naman, may ginagawa kami, hindi binabalita nyo yung mga ka-fake news na. Wala hong fake news. Punta ho kayo sa FB, YouTube, FB, makikita nyo ho ang realidad ng Pilipinas ngayong mga panahon na to. Ano yan? Ano ho ba pagkabuklat nyo ng inyong app, FB, YT, ano ho bang unang bubungad sa inyong gurgura, nagkaroon ng saksakan, nagkaroon ng holdapan, o nawawala si Junior, o itong si ate nagbablog tapos nagpapagulong. 'Di ba? Yan ho yung mga nakikita ngayon sa social media. Kaya tigil-tigilan nyo ho kami para sabihin na mas nauna pang kumakalat yung fake news o kung ano pa man, hindi binabalita yung mga accomplishment. Wala nga hong nagpa-pop up paano wala namang ginagawa ang administrasyon tapos sisisihin yung ating mga kababayan pagka pinagpiestahan yung mga content na yan. Halimbawa ng content, yun hong kinidnap na bata. Diba? Tapos nakita nyo ho kung anong ginawa nila dito sa hinlili niya, di ba? Sinend ho sa atin yun, parang di ho tayo halos makatulog. Iniisip po natin Sabi ko, ano ba naman ito? Sabi ko, ito na ho ba talaga ngayon ng Pilipinas, di ba? Pero tingin ko, yung bata doon, ano na yun, wala nang buhay yun. Kumbaga, ano na lang yun, gusto lang mamera ng mga dumali. Hindi ko alam kung naligtas ba yung bata. Wala ho tayong update doon. Kasi talagang nalungkot ho tayo nung nakita natin yun. Yun ang bubungad sa iyong page. Bubungad sa iyo, ito, meron na namang hold up, meron na namang lolang ganito ginawa, meron na yun ho Ngayon, sisisihin nyo ang ating mga kababayan pag naghaha-react sila dito kay Marcos Jr. Kasi Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!